Ako si Arnel Argayan. Yung susunod naman natin na pagpintuhan, ah, yung mga susunod na mga bakbakan din ng mga dalawa siguro bakbakan pa yung naranasan natin na din talaga, medyo mahirap din talaga yung mga karanasan natin doon. Pero bago yun, muna tayo kung kasi may nagtatanong sa atin na nagdadasal ba kami? Ano bang may relihiyon ba ako kami? Simple lang tanong ko sa'yo, Brother Sky. Kailan ka tumigil magdasal nung nasa loob ka na? Nung sumampa ako, 2015, mga isang linggo pa noon, nagdadasal pa ako kasi ako, Katoliko talaga ako. Youth leader ako dati sa labas eh. Nagdadasal pa ako doon. Na-isipte niya ako sa itong napasukan ko. Pero mga kalaunan, mga pagkatapos ng isang linggo, ako lang yung nagdadasal doon. Tapos yung iba, hindi man nagdadasal. Tapos ang dinodoktrina doon na ang mo doon, katulong mo di bali, yung magiging parang Panginoon mo, yung baril mo. Yung baril mo. Pero hindi naman hindi naman nila sinasabi na wag kang maniwala. Pero ikaw nakakailang, ikaw rin yung nagdadasal tapos yung iba hindi. Tapos sinabi ganon yun eh. Okay. Kaya umabot sa time talaga na hindi na ako nagdadasal. Wala rin sa isip ko, wala din namang simbahan din doon. Wala ka rin kasama magdasal. Wala rin naman akong kasama magdasal. Pero nanghihiram ako ng pag pumunta ko sa civilian, nanghihingi ako ng Biblia. Ganon. Bumabasa ako ng mga Biblia. Kasi, dahil nga nasa organizing ako, gusto ko maka-organize. Mayroon kasing mga verse din sa Biblia kasi na magagamit mo para sa organizing mo. Kaya ba yun? Meron. Marami. Marami yung akala ko ba wala kayong relihiyon gumagamit din pala kayo ng Biblia pag mag-recruit. Paano ba yan? Kasama yan sa, halimbawa, isa kang political instructor para maka-organize ka. Tapos ako din naman, hindi naman malayo para sa akin kasi nga dating akong youth leader. Nga kami ng, nag-share kami about Bible. Pero nahinto lang yan nung sumampa na ako. Nung, ako, kahit hindi naman ako nagdadasal, kahit hindi na ako naniniwala sa Panginoon na mayroon siya, pero gusto ko pa rin yung Biblia basahin kasi may mga history dyan, yung mga kwento nila David, binasa ko na yan, Genesis, basa ko yan, yung nakakatuwa naman yung mga kwento dyan. Tsaka, dahil may kaalaman ako sa Biblia, naiisip ko na magamit ko yung Biblia para mas mapalapit doon sa mga tao, para mas mapalapit sa mapagaan yung loob nila, at saka maka-organize ako sa kanila. Lalo na doon sa mga reliyoso ng mga tao. Kaya kadalasan na ginagamit ko na para pang-organize ko maka-organize ako ng mga tao, ginagamit ko yung nasa Biblia na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yung mga ganun na di ba na kahit pa yung mo, di ba, yung ang tawag na ang naman doon na yung mga tao, siyempre ang instrumento, halimbawa, ang ginagawang instrumento niya, dahil sa di ba problema grabe yung kahirapan na tapos ang instrumento doon sana, ang sabi ko, ang nagiging instrumento, hindi ba naisip nga posible na kami yung nagiging instrumento para masolusyonan yung mga problema. Ganon. Dumarating ka sa ganon. Ang tawag doon, Messianic complex. Ginagawa ko yung ganon. Na hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari kung yung, di ba lahat tayo dito, sabi ko, lahat tayo mga magulang gusto natin, walang mga magulang na gusto nilang maranasan pa yung mga kahirapan na naranasan natin sa ngayon. Walang baliw na magulang na ganun. Na kung anong hirap na naranasan mo ngayon, iparanas mo rin sa kanila. Isipin nyo, kung gano'ng kahirap ngayon, paano na lang kaya kung 10 years, after 10 years, 20 years, na lang kaya yung mahirap na mararanasan nila. Kaya tayo sa ngayon, kaya kami nandito para mapagtulungan natin yung paano natin iayos yung lipunan natin, paano tayo makaahon sa kahirapan para hindi na maranasan ng mga kabataan sa kabataan natin, sa kasusunod na mga henerasyon kung anong hirap na naranasan natin sa ngayon. Kaya gano'n, kung walang kikilos nito, sino yung kikilos? Sabi nga ng Panginoon, gano'n din nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
tayo yung kikilos nito. Walang ibang kikilos. Tayo mga mahirap para maayos natin yung ano. Ganun yung ano ko sa approach ko sa kanila. Para pag ano mo kasi, banggain mo kasi diretso na, walang Panginoon ba? Hindi ako gumagamit. Hindi epektibo yun. Ma-open sila. Kasi halos ilang tao lang yung hindi naniniwala na may Panginoon. May Kristo. Halos lahat ng tao may naniwala sa milagro, tapos banggain mo sila. Tapos ang maganda kasi dyan sa mga babae kasi mga religious Tapos pag ma-organize mo sila, siyempre, tutulong at saka tutulong yan sa'yo talaga. Kaya yun yung nagiging ano ko rin na ginagamit ko na ano para mapalapit ako sa kanila. Pero hindi ako nagdadasal. Hindi ako naniniwala. Parang ano na lang sa sarili ko na ano. Hindi ka na naniniwala. Hindi na talaga ako naniniwala. Pero ngayon naniniwala ka ulit. Oo. Sige. Sige. Naniniwala ako ulit talaga. Kaya nung ano man, bago ako ma-captured, nung natamaan nga ako, sa loob ng 9 na taon, doon ako ulit na tumawag sa Panginoon. Sabi ko nga, nakaano ko ba, Lord, kung mayroon ka man talaga, tulungan mo ako na hindi pa muna ako mamatay sa ngayon. Kasi may pamilya pa ako gusto makita mga anak ko. Ganun yung ano ko ba, na nakadasal talaga ako doon sa kanya nung time na yan. Kasi madilim na yung ano ko doon nung paningin ko doon. Tas pati nga nung kasi yung ang tawag dito yung papa ko kasi dati may may nakikita siya na engkanto. Pati doon tinawag ko na yun na kung meron ka man totoo man na may yung papa ko, tulungan mo ako mabuhay. Kasi gusto ko makita talaga pamilya ko. Balik pamilya pare. Pero mamayang episode yun. Pupukusan natin yung pamilya mo mamaya dahil at this time, 2 na anak mo, di ba? 2 na anak ko. Ito kasi, itong stage na to, itong 2 kwento, ito bago ka ma-wounded, matapang ka pa talaga Oo, talaga. Sige nga, ikwento mo pa tong 2 na to, bumbaran mo, tsaka iligan mo. Nakadaming encounter ka kasi ba? Marami-rami rin. Pero malas lang sa 24 lang yung malas. Pero yung itong mga masaya lang itong bakbakan lang. Parang lang, dagdag sa karanasan ba? Kaban sa karanasan. Yung natin, yung encounter nga namin sa itong time naman to is pa tayo dito matapang-tapang pa tayo rito. Nasa kami ng time na to. Mula ng pagkabuo ng SRC5 namin, kami yung naka-area sa Iligan. Kami yung napag-utusan din na gagawa ng bira dyan sa area. Wala man yung ibang unit namin, wala man silang napahinog na datos. Kami yung meron. Kaya napahinog na dato? Ano yung sabihin? Yung napahinog na datos is parang pwede nang ikasa. Pwede nang ikasa. Casing mo siya, kompleto siya. Hindi naman ganun ka-kompleto yun. Kasi dapat hindi pa birahin yun. Pero siya, wala nang iba, tapos dumating na yung time na kailangan na yung bumira sabay-sabay. Kasi utos galing sa taas. Yun na yung ginawa namin. Wala naman kaming ambos. Yung ginawa namin, yung taktika namin na ginagawa, kati ambos. Kailangan naming pumatay ng intelligence ng army. Ginawa nyo talaga rin. Hindi namin na nagawa yung pumatay na intelligence kasi wala siya nung time na yan. Pero may target sana yun, pero wala. Kaya yung ginawa, may detachment man na, yung plano sana nung detachment na yun is, i-control sana talaga, i-read talaga siya na para makakuha ng baril. Wala namang iba na pwede pa na para papasok yung kalaban sa gubat. Kaya yung ginawa, hinaras na lang namin. Saka ako yung nakasama doon na mangharas. Yung dala-dala ko pa RPG. Wala akong tiwala sana talaga. Murag RPG na naman yan dala mo. Nakaw, pumutok ba ang RPG? Yun nga yung RPG, na taon yun? Magdadalawang taon kung dala-dala na yung RPG na yun. Tapos, siyempre, wala talaga akong tiwala. Yung dala ko na lang, isang bala lang yung dala ko kasi mabigat man yun. Tapos, siyempre, haras lang din naman, hindi naman nakokontrolin. Yung mga kasamahan ko, sabi
sabi nila dugang kadasig na kauban, sabi niya parang ina-adject nila ako na para pagpuputok lagi daw, wasak talaga yung kasi RPG nga, makikita natin sa movies na pag natamaan yung kahit helicopter, wasak. Tangke, wasak. Yung pa kayang detachment na lang, kawayan lang yung nakaharang. Di. Ako yung na sumama, siyempre. Wala na akong hindi man ako mahilig kasi magreklamo pag napag-utusan ako na nasama kasi ibig sabihin na ipinasama ako, kailangan ako. Ganun yung ko. Kaya sumama ako doon sa ginapang na namin yung aga-aga kami. Kasi nga katiambos na kami. Pumunta na kami doon sa siyempre kabado din. First time kong manggapang ng ganun sa katagal-tagal ko na rin. First time kong manggapang ganun sa ng detachment. Medyo rin yun. Oo, kasi pag ikaw yung nakita, baka masakir ka na agad patay. Marami pa naman. Ang term nyo pala sa strapping, masakir. At para minsan may ganun nagkagalito basta sa amin, basta kay binira ka, masakir pwede ka. Pero yung naman talaga, yung kinukorek yun minsan, strapping din talaga. Strapping yung pero sa amin, kasi kami, yung mga termino naman na mga yan, saka lang naman namin yan na din sa taas na. So, doon sa bawah, ba yung alam mo sa masakir at saka strapping or kung ano pa na. Kaya nga, ina-align ko yung mga terms mo magsasaka nga lang. Kaya, nung nung ginapang na namin, siyempre dumikit talaga kami sa ganun kami, kasi bawal talaga, hindi mo pwede, dapat may makita ka talaga na tao, saka mo birahin. Yung mga kasama ko, 3 sniper, pero metallic lang, kasi wala pang scope. Pero naka-training iron sight. Walang scope. Pero malapit lang kasi, mga lang, 100 meters lang yung kalayo nung hindi mo kailangan sniper na nun. Oo, lapit-lapit lang. Dikit kami doon sa kasi nakahanda. Ako nasa gitna kasi RPG nga yung dala ko. Nung binira nila ako susunod, nung pagkalapit ko, puta, ayaw. Pisot. Wala nga. Kinagat ko na nga. Hindi ko pa alam paano yung daradala ko lang kasi wala namang ayos na turo kung paano tanggalin daw yung nung tinanggal ko, ayaw naman matanggal yung pin. Kinagat ko na, ayaw din. Kaya kinalabitan ko na lang ayaw pumutok. Wala akong nagawa, paatras ako. Kasi ang tawag ito, maliwanag na maliwanag. Kaya pagbabakan, withdraw kami, gano'n naman yung taktika. Pagkatapos, kasi katiambos na yung ginagawa. Pagkatapos nung binira na namin, withdraw kami agad. Pero may nakita kami na hindi man siya nagdala ng arrangson dahil nasa kampo siya. Siyempre, ang namin doon, kalaban yun. Armian na yun. O di ka, kapgo yun. Withdraw kami. Dumaan pa kami sa, daan kami sa mga sagingan. Dumaan pa kami sa civilian. Hindi namin kilala yung civilian, pero kasama na rin dun yun sa part namin na mabisto kami saan kami nag-withdraw. Para susundan kami. Yan ang tactics nyo. Yung mga tactics din namin. Pumunta pa kami, nagsaing pa yung masa dun sa, takot yung masa, pero kami nagpapakalma kami. Pasaing pa kami ng dito doon. Sinaingan kami niya ng bigas. Nagluto pa siya. Tapos pinabili pa namin yung anak niya ng doon, mga chicherya doon sa binira, galing doon sa binira namin na detachment, yung mga tindahan doon. Yun, pagka wala, nandun yung dalawang MD. Hindi ba yung yung mga maliliit na ng bubomba? MD 520? Wala na, binumba na nila. Natakot pa sa ganun? Okay lang yan. Wala. Hindi na ako natakot sa ganun kasi wala man akong karanasan na natamaan sa ganun. Tawa-tawa lang kami kasi malayo naman na kami. Uwi kami sa balik na kami sa nakaposisyon na kami sa malapit lang kami sa community. Inaantay na namin. Inaantay nyo ang? yung ang tropa na aakyat. Nakaplastar kami doon sa taas. Yan anong hapon na yun, wala pa. Hindi pa naman na sila dire-diretso. Pero namonitor na namin kasi may mga masama kami doon. May dumating na mga ganito. May patay yun, Kapgo isa napatay doon, Kapgo pala yun. Kaya hindi man natin malalaman Kapgo ba o Army, basta may tao, birahin mo na.
Ayun na yun. May patay ba, sa... ano na? Nag-update sila. Kinabukasan na, doon na. Aga-aga. Kita na namin, binilang pa ng kasama. Kaya nakita ko yung army, naglalakad na sila. Ano man, pilot man. Yung pinagpistuhan namin, dating ang tawag sityo, pero umalis yung mga tao, pinalis ng army yun. Kasi, ang nila sa army, kasi supporters yun. Supporters naman din talaga yung mga tao doon. Mga tao doon. Ano mo sinasabi mong pilot? Yung laging road? Para magkaintindihan tayo. Yung laging road pilot. Kita na ng mga kami, nasa tuktok kami. Yung posisyon namin nasa baba. Kaya, takbuhan na rin kami, 40 plus kami na tao. Umabot na lang mga akala ko kasi kung didiretso sila, mga lang, ilang minuto lang, hindi na mag 30 minutes, bakbaka na dapat. Nagtaka kami kasi, bakit tagal? Kaya nagpalabas kami ng isang team para baka lumihis ng daan, hindi tumuloy. Yung nangyari pala, yung yung pinadala namin na team, hindi dumiretso doon sa target ba, hindi na naabot. Bumalik. Hindi namin nalaman kung saan pumunta. Akala namin pinagtawagan sa radyo. May mga radyo kami, complete radyo na yung time. Kami din naman, mag-aabot na ng alas 11 na ng tanghali. Wala pa rin talaga. Ibig sabihin, kung kalapit lang. Ibig sabihin, hindi pala doon ang direksyon nila. Na, wala na to. Bulabog na, hindi yung totoo rito. Kaya yung ginawa, nagsasaing na kami. Kami, gutom na tanghali na hindi kami nakasaing kasi maaga din naman ng sundalo, dapat magsaing pa kami, hindi na natapos kasi yung ginawa na kami, nangunguha ng kapayas na, yung iba nakuha ng kapayas. Ako, papaya. Papaya hilaw, kumain ng gutom na kasi ambos nga. Maaga tas alas 11, wala pa. Inasahan namin, wala na talagang darating na kalaban kasi alas 7 pa ni Masiti, alas 6 pa nakita, tapos alas 11 na, wala pang dumating. Kalapit lang. Dahil nasa namin, iba yung direksyon nila. Ayun, nagsaing na yung iba, maingay na gano'n na, kain na yung kapayas ng iba, nag-akyat na ng kapayas. Yung bomba namin na nakapakat, yung CDX na nakapakat namin, tinanggal na rin, pati yung mga suyak, yung mga matatalim, alam mo ba yung suyak na, yung, ng bambo, yung kawayan. Alam ko. Oo, yung, siya, tinaliman. Alam ko. Oo, yun. Nilagay namin sa mga gilid doon kasi ang plano talaga namin kasi binilang yun yung army. 22 lang, tapos 40 plus kami. May isa kaming CDX na malaki. Tapos yung gilid doon, kung hindi man siya matamaan sa CDX, ang tropa, doon talaga sila, doon sila magka-tumbling, mag-drop doon sa nilagyan namin ng mga suyak. Uso kasi yan dito. Oo. Yan, lantad, uso yan. Ganon yung ginawa. Maabot na 1,000 yun. Yung namin, yung nilagay namin na. Talagang walang kawala yun. Marami talaga yung nilagay. Tapos isipin, 22 lang. Hindi man yun maubos, pero talaga. Marami talagang matatamaan doon sa suyak na yun. Kaya sa CDX na yun, yung bomba na yun. Pero dahil nga wala, tinanggal. Noong unang tanggal, nagtakbuhan yung tumanggal kasi may nakikita daw gumaganon yung yung mga damo. May tao sa ilalim ng mga damuhan. Hindi naman naklaro, yung nakakita, takbo agad. Tapos, hindi na pinansin kung yun. Kaya, yung nangyari, pinabalikan. Yung isa, ang sabi na may tao talaga. Siyempre kami, yun. Baka lang yun, guni-guni mo lang yun na may doon, may tao doon, baka lang yung kaya naggawa na naman nagbuo na naman ng isang team. Tanggalin nyo na nga yun. Tapos i-alerto lang. Mag-alerto lang sila para matanggal yung bomba. Pero yung bomba natanggal na, yung lang. Yung iba doon, iba pa may kukunin pa na iba. Kaya yun nga. Pagka lang, wala na. Kasi yung suyak doon, yung kailangan tanggalin. Pero yung bomba, nakuha na nung pagkatakbo nila nung una. Pero yung suyak, kailangan tanggalin kasi
makadamage ng civilian, mga hayop ng kami, siyempre masisira NPA noon. Masisira kami pag may namatay na tao na magpapasok doon sa area nila na may mga suyak hindi nila alam, patay sila doon, mga hayop nila. Kami yung mapagbintangan talaga, kami yung talaga doon, masisiraan kami. Kaya ang ginawa doon, yun na lang yung mission talaga natanggalin. Wala pa. Hindi na naubos na matanggal. Bakbaka na. Saan nanggaling yung tropa? Yung tropa pala, doon dumaan sa gilid ng kalsada. Kung saan kami nanglagay ng suyak, doon sila dumaan. Kasi pinulot nila yung mga suyak bago sila dumaan. Kinuha nila yung mga suyak. Na-counter kayo. Na-counter kami. Yung kamaruan nyo. Doon kami, hindi namin alam yung ganun pala yung nangyayari. Na kasi hindi namin inaasahan. Pero nung katapos pala nung encounter pala, saka namin nalaman pala na yung masa, na may na-hold kami na masa kasi. Pero ang namin dapat kasi sana doon, ang usapan, kung may masa na makikita, sibilyan na makikita, kahit sino pa yan, i-hold, hawakan. Hanggat wala pang naikasa, hindi pa naikasa yung kung maabot ng 24 hours tapos hindi pa darating yung kalaban, sa kabitawan yun. Kasi bawal ma-editin mo yun. Kasi sa batas yan. Makasuhan ka. Pero pang hindi pa abot may batas ba kayong gano'n? Sa batas sa batas ng dito sa di ba dagdag yun props ng kalaban yun. Pag inawakan namin, diditin namin yung tao. Yun sana yung usapan na editin muna, hawakan muna para hindi mabubulabog nandun kami nakapwesto. Ang problema, yung sila, nag-hold sa kanila. Naawa man, sinabihan nila, kasi doon niya, ang sabi ng civilian kasi, daw, kailangan niyang makauwi kasi yung yung pamilya na, siya lang yun kasi yung nag-harvest siya ng ng bingala ba. Pagkain ng pamilya niya, yun. Yung naawa din naman. Ano ulit yung bengala? Yung kasaba. Okay. Yung kasaba. Naawa naman yung tao kasi siyempre pagkain doon ng pamilya, binatawan. Yung problema pala doon, yung tao pala nag-report doon sa ahente ng ang tawag dito, ahente ng tropa. Yung ahente naman tropa, siyempre nag-report doon na may nakapakat dyan na NPA, nakapwisto dyan na NPA. Bakit nila naman naikwento yun nung kasagsagan ng investigasyon na pagkatapos ng encounter? Kasi ayaw nila na mainitan daw sila lalo. Kasi pag may encounter na mangyayari, mapaalis na naman na sila doon sa nila. Kasi sila yung kasi dati nga silang supporters. Kaya tinuro nila na nandun kami. Kaya pala, matagal nakarating. Kasi doon dumaan sa kung saan mayroon suyak. So, katulad nung gano'n, na masa na gano'n, pinapatay nyo ba? Yun? Talaga yun? May kaso yun. Patay yung kaso niya. Patay talaga? Yung masa niya. Kasi wala man kayong kulungan. Wala. Patay talaga? Wala. Di na may ipapakain sa kanya. Pag ganun kasi, part kasi ng traitor. Kasi namatayan kasi kami nung isa na yun. Yung time na yun. Patay yung isa. Cleaning yung isang baril na AK-47. Na cleaning yung baril. Patayin kami nung time na yun. So, binagbagan kayo? Pero, pero hindi ko na nakita yung bangkay nung namatay. Pero naiwan na yun kasi siyempre bakbakan, takbuhan na yung kasama niya nga nagkuha ng mga suyak. Kami naman, nasa taas kami. Siyempre, na lang kami. Kami na lang yung sa kanila. Ang tawag ito, matagal din yung bakbakan, mabot na 1 oras yung bakbakan namin lumba. Pero wala kami makita. Pero nakapwisto kami, siyempre. Nasa baba yung kalaban. Mamaril na rin kami. 40 plus kami. Pero yung mga apat pa lang na minuto, pagka simula ng bakbakan, wala yung kanyon, wala na, grabe. Kayo. Napaghandaan din kayo ng Philippine Army. Napaghandaan talaga kasi, di ba, nung hinaras namin, na nga sila, ng racket na nga sila sa gilid ng detachment nila. Siyempre, handa na sila talaga nung time na yun. Pero kami, kasi, din naman, kasi ang mission talaga is kati-ambush nga. Antayan na may papasok.
Okay lang sa amin yun na may kahit makapaghanda sila. Kaya sa amin, wala naman kasi hindi kami masyadong, kung sa akin lang, hindi ako takot sa sa kanyon kasi wala pa naman akong karanasan. So base din sa mga kwento ng mga nauna sa akin. Ako magsabi sa iyo, ako yung taga-kanyonero dati. Pag tamaan ka ng kanyon, brother, 4 kilo ka. Yun nga bro, sasabi kasi nila, wala daw namatay pa na natamaan. Kaya ano ka? Kung sa akin, naniniwala na rin ako. Ko nung ako'y warrior pa, magpakanyon. Kasi sa Tagalan ko din naman, hindi pa na ako nakaranas. Pero yung iba, grabe epekto. Grabe talaga epekto sa iba. 4 kilo. 4 kilo ka. Mga, sorry marami nanonood sa atin. Pero okay. Pero grabe talaga yung yung sa iba, grabe talaga yung epekto. Yung mga ibang unit na nakapunta doon, pero unang ranas nila yun na kinan yun. Na sila sabi nila, ayaw na namin bumalik sa area ninyo kasi daming pumuputo kasi pagkatapos kasi ng kanyon, nung withdraw namin, yung naman, ng racket na naman, MIPT na naman. Talaga sila. So yung mga kasama mo, yung unang karanasan sa kanyon, medyo may trauma talaga sila sa kanyon. Yung kami, sanay na kami sa kanyon kasi area namin palagi bakbakan. Yung area namin sa Iligan, Cagayan talaga. Yan yung battlefield talaga sa tatlong front kami sa buong SRC namin. Yung area na yan ang palagi may bakbakan. Pang front line kasi pag makainta kami sa ibang unit talaga sa SRC namin, ang nila sabi, warriors kami. Kasi dahil palagi veterano ka ng kanyonan. Iiyak na yung taon pag walang bakbakan. Dati nga magkasunod na. Bakbakan nga yung magpalitan lang kami ba? Nagkabakbakan kami dun sa unit namin sa Cagayan, yung sunod na buwan naman, dito naman sa Iligan. May ganun, kaya parang sanay na rin, kampante na rin kami sa mga kasama namin kasi hindi tumatakbo pag may bakbakan yan, lalaban talaga yan. Ganun ba? May na ba? Ano naman yung mga tapang na nakita mo rin sa mga kasama mo? Sige nga, sample din. Pag may talaga, sabihin mo talaga, pag may putukan talaga, nakaposisyon talaga yan. Hindi yan rin? Hindi talaga, hindi tatakbo. Hindi naman lahat, pero may yung mga talaga, yung makikita ko talaga yung mga matatapang talaga doon. Talaga sila? Nasa front line talaga yan. Na front line na walang, hindi rin matinag. Hindi talaga matitinag din yan sa, kung saan yun nakaposisyon. Kung kailan mo sabihan na withdraw, kailan saka lang yan tatakbo. Saka lang yan mag-withdraw. Ganun naman, i-believe din ako sa tapang na iba. Pero hindi ako ganun katapang. Believe nga ako talaga din sa kanila. Kasi, sila parang parang hindi na mamamatay. Parang laro-laro lang sa kanila. Meron naman tayong tapang, pero may pagka-wise din tayo na Meron ba mga anting-antingan din nakasama kayo? Wala. Pero may nagsusuot sila. Yeah. Pero hindi namin sila, sa amin, hindi kami naniniwala ng ganun. Hindi ako naniniwala ng ganun. Kasi yung namin daw, sabi nila, huwag kang maniwala sa lana ng niyog. Doon ka sa puno ng niyog. Yung namin, Namas yung puno ng... Doon sa puno, mag-cover ka, anak, gano'n. Doon ka sa puno mag-cover, huwag sa lana. Pero yung iba, mayroong dala-dala. Hindi naman namin pwede, kasi mga local mga sila, mga local na, mga lumad sila. Siyempre, na yan, kanila yung mga anting-anting na dala-dala, mga lana-lana nila. Hindi namin pwede, sabihin na, huwag kang maniwala dyan, mamamatay ka dyan. Bahala sila pag maniniwala sila sa ganun. Kasi baka yan pa yung dahilan, uuwi sila kasi parang minamaliit natin yung nila, kung paniniwala nila. Babayaan ng namin Pero ako yung kawawa nung time na yun, na-ambush na yun kasi wala akong baril. Yung RPG ko nung araw sa'yo, hindi ako nakapaputok. Hindi talaga yung ginawa ko na lang talaga, nang agaw na lang ako ng baril kasi may kami, yung nataranta, sa bakbakan yung biglaan kasi, nataranta siya. Imbes na makatutok yung baril niya doon sa kalaban, doon sa puno ng palkata, yung dahon ng palkata ay wasak na wasak talaga. Ayaw ko buti hindi nyog, ang tinamaan niya. Wala nyog doon. Yung nangyari, sinipa ko talaga. Sinampal ko. Sinipa ko pa. Kasi wala na talagang yun. Nagwawala na ba? Nagwawala na. Ganon. May ganon din nawawarsak talaga sa inyo. Parang nawawarsak na siya.
Nagpabuto, isipin mo naman, nagpaputok, tapos nandun sa taas ng kahoy, walang matatamaan. Ginuha ko yung baril, ako yung nagpaputok. Ganun. Yan yung nakikita ko rin na trauma dun sa, parang, problema dun sa biglaan na, putok. Pero pagkatapos nun, ikaw pa rin may problema na pabalikin mo na naman moral niya. Yung mga ganong tao. Oo, siyempre. Ganun. Kasama din naman ako sa mga, din sa mga problema naman, yung mga kasama na ganun. Na siyempre patayan kami nun patayan kami ng isa na naman, pero ang naman doon, hindi ganun ka pressure sa unit ko kasi ibang unit siya pero kasama. Pero mas mahirap doon sa ka-unit mo talaga na matagal kayo nagsama, nakita mo banding niyo tapos natamaan sa ulo, namatay, iba yon. Ay mas mas kung ikaw yung namumuno sa isang platon, mabigat yung responsibilidad mo talaga. Alam mo talaga na manghihina yung mga kasamahan mo. Kaysa doon sa, kahit kasama mo, pero sa ibang unit siya, hindi sila masyadong close. Hindi ganun ka naki-epekto.